O, ayaw nilang dumaan sa prosesong tama. Gusto nila extraordinary rendition. Bakit po? Sapagkat yan ay maaring kidnapping, maaring assassination, sapagkat pagka ako'y napunta sa kanilang kamay, sabi pa ng isang kaibigan ko sa Amerika dito, huwag mong asahan na ikaw ay babalik pa. Mababalitaan na lang namin na ikaw ay namatay sa pamamagitan ng natural causes na tulad ng heart attack. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Playbook po yan. Playbook po yan. Yan po ay playbook ng CIA at ng FBI na nasa likod ng lahat ng ito. Puti po ang nasa likod ng lahat ng itong nangyayari sa akin ngayon. Kaya naging complicated kasi naging kaibigan nila at naging kasabwat ang rehimeng Marcos, ang administrasyong Marcos, at sila mismo, si Marcos mismo, ang pinagkanulo ako at ibinigay sa kamay ng mga puti. Naggagawin na nila ang gusto nilang gawin sa akin sapagkat uulitin po natin mga kababayan, ha? Yung pinagkanulo ni President Marcos, mga kababayan, hindi po ganoon yun. Hindi naman po porket presidente at Pilipino ka, kapwa Pilipino, no? Kumbaga poprotektahan ka kung meron kang kailangang haraping kaso sa Estados Unidos. Hindi po ganoon. Kailangan maging patas po, no, ang ating presidente. Nakakalungkot isipin na si Pastor Kibuloy, mga kababayan, yung mga lumalabas sa kanyang bibig, no, wala. Tipo bang hindi parang kasiraan talaga ng ating presidente. He is very paranoid. Yan. Kibuloy talaga, stress na po, mga bossing. Kaya nga sabi ko sa inyo no? Mayaman si Pastor, sobrang dami ng ari-arian, pero mas masarap ang inyong buhay. Kasi nakakatulog kayo nang walang iniisip na ganito. Ayan. Ayaw nila yung kaso doon sa Amerika na mapapahiya siguro sila. Ganito po ang mga senaryo ngayon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Nung hindi po nangyayari ang lahat ng ito, hindi ako kumagat sa kanilang mga patibong. Anong ginawa nila? Binuhay nila ang kasong sobra 3 taon nang nandyan sa DOJ na mismo ang tanong natin. 3-4 na taon. Sino nakaupo nun? Bakit hindi umaandar? Ayun na lang po ang tanong, di ba? Ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, magdadalawang taon pa lang pong nakaupo. Bakit hindi umaandar at bakit nakabinbin yung kaso na yon, mga bossing? Nakabanben, ibig sabihin, re-revisahin, no? I-re-revisahin pa po. Ubra pa po yun. Hindi yung talagang, saradong-sarado na. Wala na talaga, no? Pero syempre, kung may makitang probable cause dyan, kailangan pag-aralan kung talagang may nagawang kasalanan. Secretary Remulla, noong nanalo na si Bongbong Marcos at hindi pa pumunta ng Amerika, sinabi niya, very dismissible itong kaso na ito. Dismiss na ba natin, Pastor? Sabi niya, wag muna. Kasi para merong katuwiran ka na para sa extradition na meron kapang kaso dito. Dismissible po yan. Kaya binangon yan. Ngayon, ginawa pang complicated. Hinati po. Isang kaso lang po yan. Hinati. Ang kalahati dito sa Davao, ang kalahati dyan sa Pasig. Ayan. Ito ay panggigipit at pagpapahiya. So yung sa Pasig, mga kababayan, sa Pasig po, mga bossing, yun yung kapag yung may warrant of arrest na, non-bailable po yun. Yun yung qualified human trafficking, mga bossing. No? Kaya, siguro kaya ito hindi sumusuko, hindi lumalabas, mga bossing, is dahil na din po, baka any moment, na biglang lumabas yung warrant of arrest nung sa Pasig, talagang habang hinihiring po yun, habang, kumbaga, pinag-aaralan, no? Habang hinihiring yung kanyang kaso, nasa oblo siya ng kung saan mang city jail. Tingnan po ninyo, noong implement nila yung warrant of arrest, dito po, sa kasong itong binuhay nila, dismiss na po yan. Mag-4 na taon nang na-dismiss yan. Dapat nga wala ng prosecution, wala ng kaso yan. Dapat binasura na yan kasi
fail to prosecute yan eh. To prosecute. Kailangan ibasura na yan ayon sa batas. Pero binuhay. Pagkatapos nag-announce na si SOJ Remulla na ito ang mangyayari. So ito dito sa Davao available. Ang dito naman sa Pasig, hindi natin alam kung ano. Pero merong kalahati ng kasong ito nandyan sa Pasig ngayon. Ngayon, because we are law-abiding, doon lumawas ang warrant of arrest na ito pong 5 kong kasamahan na puro mga inosente, dinamay noong mga dissidents na lumabas dito, yung mga magnanakaw sa kaban ng bansang Carian, patapos lumayas at pinapaniwala itong mga puting ito na gumawa rin ng kaso sa Amerika, ay ganito po ang nangyari. Kayon, iniwan nila yan dito. Pastor, ang haba nito pero tutuloy-tuloy natin. Sabi ni Lucky 7, sa korte ka magpaliwanag. 24/7 manhunt para kay Pastor. Ayan, sabi. Ito, simpleng kaso lang po yan. Napakasimple. Kung wala po nangingialam ang bansang puti, harapin ko po lahat yan. Napakasimple po ng mga kasong yan. Napakasimple po niyan. Kaya lahat na ginagawa nila sa Kongreso, sa Senado, puro po yan patibong. O hindi ko alam kung ang $2 million, which is 110 million pesos, nasa kamay na ng mga atat na ito. Ang iniisip ko dito, mga kababayan. Diba, best friend niya si si Maharlika, na ang ngayon po parang nagiging reyna ng mga DDS si Maharlika, mga kababayan. Biglang pumasok sa isip ko, si Maharlika in future time mangangailangan ng 4 million. No? Sabihin na natin yung kay Abel muna, no? In future time mangangailangan niya ng 2 million, mga bossing. hindi kaya ituro ni Maharlika ito si Pastor Kibuloy. Solve na. Kapag ka napatunayan na may ginagawang pagkakamali si Maharlika, mga bossing, meron na siyang $2 million pang danyos, di ba? Doon kay Abel Bacujo. Pero meron pa pong isang 2 million na na kaso no? Yung 2 million na kay Puwi Quiñones, mga kababayan, estimated lang naman po 'yun, estimate lang. Na maging award nila. Kaya atat silang ako ay kanilang madampot, mahuli. Nakikinig ngayon ng PNP, NBI, CIDG. Baka hindi niyo alam ang mga bagay na ito, na kayo ay sumusunod lamang at hindi nyo alam ang mga bagay na ito na sinasabi ko. Dapat malaman ninyo na itong kaso kong ito complicated sapagkat 2 bansa ang nagkasabwat. Bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabuatan para ko'y damputin, at ang endgame ay extraordinary rendition, which may be kidnapping and which may be assassination. At hindi nga, kung gano'n ang gagawin sa iyo, bakit pa dadaan sa gobyerno? Di ba? Gagapang na lang yan. Alam nyo na ibig ko sabihin kung ano yung gagapang, mga kababayan. Gagapang na lang yan, hindi na gagawa ng kalokohan, gagawa ng pagtegi sa iyo Tapos ipapaalam pa o dadaan pa sa proseso ng gobyerno. Hindi na. Di ba?